Matapos matengka ng ilang araw dahil sa sama ng panahon, naghahanda na mga mangisda sa Infanta Quezon para makapalaot ng 5 araw sa Benham Rice. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Abalang ilang fishing vessels sa Dinahican Port sa pagkakarga ng kanilang supply. Kabilang dito ang mahigit 100 bloke ng yelo, mahigit 1,000 litro ng diesel, ilang sako ng bigas at iba pang pagkain. Para ito sa 5 araw na pagpalaot nila sa Benham Rice para mangisda. Kadalasan sa nahuhuli nila ay mga tulingan. Ilang kilo po o tons yung madalas nitong mahuli doon? Conforme pag may isda. Conforme sa isda. Pero madalas po, Mga dalawang tonelada, minsan madami, minsan konti. May mapare-pares yan. nakadepende sa lagay ng panahon ang kikitain nila at epektado ito kapag masama ang panahon. Pag medyo masama ang panahon, mahal. Pag maraming huli yung mga kasamaang bangka, mura. Ngayon po, Medyo mahal yan ngayon kasi may sama ng panahon. 15 hanggang 20 tripulante ang sakay ng fishing vessel na maghahati-hati sa kikitain sa pangingisda. Ito ang pangunahin nilang kinabubuhay, lalo't ang ilan sa kanila ay may pamilya na. Kaya naman ang kinatuwa nila na muli sila makakapunta sa laot para may kitain. Papalad na rin ang mga mangingisdang ito dahil libre-libre sila makapangisda sa Benham Rice. Samantala nagpapatuloy ang dredging project sa Bantilan River na sinimula noong 2022. Naikinabang sa proyekto ang 7 barangay na noon ay madalas bahain. Bukod dito, sinisimula na ang flood control dike sa Angus River upang maiwasan ang pagbaha sa iba pang lugar sa Infanta. Nandiyan yung pagbibigay namin ng mga trainings sa mga Disaster Risk Reduction Management Council sa barangay level. Nandiyan yung aming pagsasagawa ng mga drills. Pero we have realized that siguro dapat kasabay din ng preparedness, yung mitigation. Para makontrol o ma-reduce ang adverse effects ng anumang disaster sa aming bayan. Ang nasabi mga proyekto ay makatutulong para hindi bahain ang mga taniman ng gulay at prutas sa bayan. Hindi na rin lilika sa mga residente tuwing may sama ng panahon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.